Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 5, talata 13 hanggang 16. Ito po ay tungkol sa asin at ilaw. Kayo'y asin sa sanlibutan, kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at ilalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay ilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luluwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Yan. Ito po ay pamilyar na account sa Bible, ito pong asin at ilaw. At marami na tayong alam tungkol sa purpose ng asin para sa pag-preserve, di ba? Sa paggagamot, sa pag-purify, sa paglilinis. At yung ilaw, di ba? Alam naman natin na ang ilaw ay si Kristo, Yung liwanag ni Kristo, yun ang sumasa atin, Tayo ay nagre-reflect lang doon sa liwanag ni Kristo, Ang dala natin hindi yung sarili nating liwanag kundi yung liwanag na nagmula sa Panginoon. So dito ang pinakaano lang is tayo ay tinatawag, bilang mananampalataya, bilang mga lingkod ng Diyos na tayo tinawag upang maging asin at ilaw ng sanlibutan. At dito, bilang mga tinawag bilang asin, napakahalaga na pahalagahan natin yung mapanatili yung liwanag at yung alat, di ba? Kasi alam naman natin na kapag ang asin wala ng alat, ineffective na, hindi niya na maiserve yung purpose niya, yung dahilan bakit siya ginawa. Ganun din sa atin. Pag wala na tayong asin, hindi na natin magagampanan yung mga tungkulin na iniatang at ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasi wala na tayong asin di ba? Wala na tayong silbi, wala na tayong kabuluhan. Kaya nga dito, ay isa nga sa mga ng asin, kapag nasobrang ka kasi ng asin, madali kang mauhaw. Di ba? Ibig sabihin, bilang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, dapat tayo ay mamumuhay na ang tao ay magkaroon sila ng kauhawan na hanapin ang Diyos. Di ba? Nasa pamamagitan natin, ay magkaroon sila ng desire, magkaroon sila ng hangarin na makilala yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Di ba? Kaya nga tayo yung magbibigay ng flavor, di ba? Na ang tao ay mawili sa pakikinig ng salita ng Diyos, na ang tao ay yung sabi niya sa may Colossus chapter 4 verse 6, na sinasabi ni San Pablo na ang tao ay magkaroon ng interest, yung mawili sila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yun naman yung pinaka-purpose natin bilang mga mananampalataya ng Panginoon, is to share yung salita ng Diyos. Kasi ito talaga yung magbibigay ng buhay, magbibigay ng lasa sa buhay ng tao. Di ba? Kasi maraming tao, maraming kayamanan, di ba? Maraming, masasabi natin lahat ng bagay nasa Kanya na, pero kapag wala ang Diyos sa buhay nila, magiging tasteless, magiging walang lasa yung buhay nila. Hindi nila makikita yung halaga, yung kahulugan, hindi nila masyadong ma-appreciate yung buhay. Kaya nga sabi, walang kasiyahan ang sinuman kapag ang Diyos ay wala sa kanilang buhay. So ibig sabihin, tayo ay bilang mga asin sa mundong ito, yung tao ay magkaroon ng kauhawan, yung interest nila na hanapin ang Diyos. Kasi ang totoo niyan, ang Diyos lang talaga yung magbibigay ng
kahulugan sa buhay nila. Doon lang talaga nila ma-appreciate yung buhay. Sa kabila na may mga trials, no, may mga problema, may mga pagsubok tayong pinagdaraanan, ay nasasabi pa rin natin na ang Diyos ay mabuti, di ba? Na ang Diyos ay tapat pa rin. Na nagagawa natin ng paraan yung mga suliranin na sabi nga, if life gives you a lemon, make a lemonade, di ba? Nahanapan pa rin natin ng purpose, di ba? Na sa tingin ng iba ay negatibo, hindi maganda yung nangyayari sa buhay nila. Pero tayo, nakikita pa rin natin sa likod, no, ng mga pinagdaraanan natin ito, may maganda pa rin purpose at plano ng Panginoon. Nag-preserve, di ba? Ng buhay, no? Nagbibigay ito ng pag-asa, di ba? Kasi siyempre pag ang tao nawalan ng pag-asa, hindi naman pre-preserve yung buhay nila kasi gusto na nilang kitlin yung buhay nila, gusto na nilang mag goodbye earth, no? Goodbye world. Kasi parang nabubulok na, di ba? Kasi pag yung asin na pre-preserve para hindi mabulok. Di ba na? Hindi ma-expired. So, ganun din sa buhay ng tao. Kapag wala yung salita ng Diyos, wala si Kristo sa buhay nila, talaga may expired talaga sila. Kaya nga, yun ang purpose natin bilang mga asin, tayo magbibigay ng sustansya, magbibigay ng lasa ng tao ay hindi mabulok, hindi ay maging fresh. Yan. Kaya yung mga lingkod ng Diyos, no, na hindi looking fresh, kailangan na madagdagan ng asin, no? O kaya baka kasi problema, baka nasobrahan naman ng asin, no? Yung sakto-sakto lang, no, na asin, no? Nasobrahan naman, kaya medyo masyado naman nag-aalat. No? Hindi naman pwede rin, di ba? Na masobrahan ng alat kasi yung pagkain, pag nasobrahan din ng alat, hindi rin makakabuti. Di ba? Magkakaroon ka rin ng sakit sa kidney mo, no? Magkakaroon ka rin ng sakit sa katawan mo kasi nasosobrahan ka ng asin din. No? So, yung sakto lang, tama-tamang asin. No? Kaya si Lord, siya yung nagbabalance ng buhay natin. Di ba? Sa yung kasi mahirap mamuhay sa mundo na hindi balanse. Yeah? So, siya yung dadalhin natin sa mga tao sa pamamagitan nating pagsasabuhay, no? Ang tao ay magkaroon ng kauhawan, ng interes na hanapin ang Diyos sa buhay nila. Yung light naman, siyempre alam na natin, nag-guide yun no? So tayo ay ginaguide ni Kristo at dahil si Kristo yung nag-guide sa atin, tayo naman, i-guide natin yung tao papunta kay Kristo, di ba? Kaya nga hindi yung andala nating ilaw, hindi yung sarili natin, kundi yung liwanag ni Kristo. Pero siyempre, alam naman natin na ang liwanag, kapag pwedeng ang tao ay imbes na maliwanagan sila, pwedeng lumabo o kaya medyo mabulag sila, no? Yung ng liwanag. Kasi pag yung liwanag mo medyo madilim, di ba? Pag nagbabasa ka at medyo alanganin yung liwanag, yung ilawan mo, lumalabo paningin mo di ba? Hindi mo siya mabasa ng tama. Pero masyado namang nakakasilaw, nakakabulag naman, di ba? So yung kay Lord na liwanag is banayad. Yeah. Pag si Kristo ay nasa iyo, lumiliwanag, no? Nagiging maliwanag yung isip natin, yung pangunawa natin, di ba? Mas madali nating nakikita yung patutunguhan natin, yung dinaraanan natin, yung kinabukasan natin, nakikita natin na mayroong magandang patutunguhan. Hindi kasi pwede yung sa paglilingkod sa Panginoon, nasa dilim ka, tapos nasa liwanag ka. No? Hindi pwede yung nasa kalahati ka. Kaya nga medyo lalabo paningin ng tao sa iyo. Kasi hindi nila alam, ano ka ba talaga, liwanag o dilim, di ba? Hindi naman pwede yung masobrahan ka naman ng liwanag, no? Na yung tao na imbis na maliwanagan, nabulag. Kasi bakit? Kasi naging sarado yung isip nila. Kasi paningin natin, tayo na lang yung righteous, no? Tayo na lang yung matuwid.
Paningin na lang natin sa mga tao, puro mga makasalanan. Masyado tayo nagiging judgmental na nakalimutan natin na sila nga yung dahilan bakit tayo tinawag ng Diyos. 'Di ba? Para sa makasalanan na magbalik loob sa Diyos. Tayo, kung masyado namang maliwanag yung tingin natin sa sarili natin, na kung isipin natin, nangihiram lang tayo ng liwanag. Nangihiram lang tayo ng liwanag ni Kristo tapos magyayabang tayo na parang tayo yung may-ari ng liwanag na dala natin. Hindi ganun, mga kapatid. Diba? Kasi pag ganun yung approach natin sa tao, isasarado nila yung tenga nila, yung pangunawa nila, yung isip nila sa salita ng Diyos. Kasi bakit? Kasi yung approach mo parang judgment di ba? Diba? Pag kunyari, approach mo agad, tatanungin mo, are you saved? Di ba? Ligtas ka na ba? Parang ano agad na, di ba? Parang bago lang tayo nagkita, tatanungin mo na ako agad kung ligtas ako, di ba? Parang ano agad iba yung dating, di ba? So, na parang tayo ay dahil na kay Lord na tayo mas higher, di ba? Kung titignan naman natin, siyempre, pag na kay Lord ka, talagang tinataas ka ng Panginoon, pero hindi naman yun ang magiging dahilan o reason natin para i-look down naman yung kapwa natin. Di ba? Kaya nga sabi niya doon, na yung charity, di ba? Yung paggawa ng mabuti upang luwalatiin ang inyong amang nasa langit. Diba? Yung liwanag, hindi lang tayo nag-guide, kundi tinuturuan natin ng tao, mga kapatid, kung paano gumawa ng mabuti. At syempre, mahirapan tayong gumawa ng mabuti kung wala ang Diyos na mabuti o kung wala si Kristo sa atin. Diba? Kasi siya lang talaga yung mabuti, ang Diyos lang Si Kristo lang yung mabuti. Tayo ay nakakagawa lang ng mabuti dahil meron tayong sinusundan. Meron tayong example ng kabutihan, di ba? Dahil sa kabutihan ng Diyos, nakakagawa tayo ng mabuti. Biyaya yun, grasya yun ng Diyos, di ba? Kasi kung sa atin lang, iba yung takbo ng utak ng tao, di ba? Tayo kasi mga tao makasarili, no? Bago tayo gumawa ng kabutihan sa iba, ang gusto natin, gumawa muna tayo ng mabuti sa sarili natin. Ang tao kasi, unahin mo muna sarili mo no? Bakit kung gagawa kailangan ko to di ba? Kailangan ko to, ba't ibibigay ko to sa kanila? Yung una kasi yung iniisip natin yung sarili natin. Pero dito, hindi, no? Ang liwanag ni Kristo, na dadali natin sa tao, tayo mismo yung magiging buhay na patutuo, yung buhay na modelo o yung buhay na magbibigay sa kanila ng halimbawa. Yan. 'Di ba? Na makita nila. Kasi siyempre, ay makita ng tao ano ba yung pinagkaiba ng nasa Panginoon at wala sa Panginoon. Kasi kung pareho lang naman, ano pa yung pinagkaiba? 'Di ba? Paano mo madadala yung tao kay Lord kung nakita rin nila na parang wala namang pinagkaiba yung naglilingkod sa hindi. Parang wala namang pinagkaiba yung mananampalataya sa hindi mananampalataya. Parang wala namang pinagkaiba yung may Diyos sa walang Diyos. Pag ganun, wala. Sino may inspired? Sino yung madadala natin sa Panginoon? Kaya napakalaga rin, nakikita sa pamumuhay talaga natin. Kasi kapag nawala na yung lasa, nawala yung liwanag natin, hindi mo na may babalik yun Di ba? Parang parang ilawan pag napundi na. Kailangan mo na itapon. Kasi wala na yung purpose niya Nagiging ka na lang, parang dekorasyon ka na lang, di ba? So, hindi, so dito talagang inaano tayo ng Panginoon. Ito ay isang panawagan sa atin na tayo maging ilaw sa mundong ito. At bilang mga tinawag ng Panginoon, ating ingatan na mapanatili yung lasang yon, yung purpose, bakit tayo tinawag ng Panginoon. Hindi natin pwedeng i-compromise yung panawagang ito. Hindi natin pwedeng isang tabi. At tulad yung liwanag, di ba? Ilagay mo sa dapat na tamang patungan para maliwanagan ang lahat. Hindi pwede yung liwanag mo, idadali mo lang sa isang sulok. So, sino lang yung maliliwanagan yon? Hindi pwede yung parang selective. Yung
kung saan lang natin ipapakita yung liwanag natin. Hindi ganun, no? Para tayong selective. O dito, pag nasa prayer meeting ako, kailangan Kristiyano ako, makadiyos ako. Pag nasa simbahan ako, kailangan ganito. Pag kasama ko mga mananampalataya, kailangan makadiyos ako. Pero pag wala ka na sa prayer meeting, nasa trabaho ka na, o, parang selective na lang yung kung saan mo dadalhin yung liwanag mo. Hindi ganun. Sabi niya, talaga mo doon sa talagang patungan na makikita ng lahat. Kasi tayo yung representative ng Diyos eh. Di ba? Makita nila. Eh siyempre, ang mangyayari yan, pag nagtatago tayo, kasi may ginagawa siguro tayong hindi tama. Ano? Ginagawa siguro tayong kasalanan o kaya mga kalokohan habang tayo naglilingkod sa Panginoon, kaya tayo nagtatago. Di ba? Imbis na liwanag ni Kristo yung dala natin, nagtatago tayo sa dilim. Ayaw nating dalhin yung liwanag ni Kristo kasi bakit nagtatago tayo sa dilim? Bakit? Kasi may ginagawa tayong kalokohan. May ginagawa tayong hindi maganda, hindi tama sa paningin ng Diyos. Di ba? So, yun? Hindi maganda yun, mga kapatid. Kaya ayaw nating dalhin yung liwanag na yun. Yung katotohanan. Di ba? Yung katotohanan ay nagpapalaya. Yung katotohanan, nagbibigay liwanag yan. Diba? So, kunyari, sa isang krimen, di ba? O kaya sa isang sigalot, o kaya sa isang mga akusasyon, di ba? Eh, siyempre, kada partido, magdedepensa sa bawat isa sa kanila. Dedepensa nila yung isa't isa. Pero, maliliwanagan yung akusasyon, yung isang krimen, o yung isang sitwasyon na malabo kapag dumating yung katotohanan. Pag dumating yung katotohanan, liliwanag ang lahat, di ba? Yung mga naguguluhan yung isip, yung hindi nila maunawaan, biglang liliwanag. Uy, ito pala yung totoo, ito pala yung totoong pangyayari. So, naliliwanagan ang lahat at nailalagay sa tamang direksyon, no? Na itatama yung mali. Di ba? Na itutuwid yung baluktot. Dapat tayo na mumuhay sa katotohanan. So, yun lang mga kapatid, no? At nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.